Channeling your energy. Your soul calls here. Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Kung napadaan ka rito ngayong linggo, hindi ito aksidente. May gustong ipaalala ang liwanag sa'yo. Huwag mong piliting kunin ang lahat. Kunin mo lang ang nagre-resonate sa puso at iwan ang hindi para sa'yo. Queen of Wands Reverse ay nagpapakita ng isang tao na alam niyang kaya niya. Pero parang may bahagi sa kanya na unting-unting nawawala ang apoy. Hindi ibig sabihin na mahina ka ha. Ang nakikita ko rito, napapagod ka lang. Napansin mo ba, kapag sobrang excited ka sa umpisa, bigla ka ring nawawala ng gana? Kapag may bagong plano, sobrang sipag. Pero kapag wala pang nakikitang resulta, parang gusto mo nang bitawan. Ito ang energy na nakikita ko. Hindi ito katamaran ha, burnout ito. Parang ubos na ang emotional battery mo. May ilan sa inyo lagi ninyong sinasabing bukas na lang o kaya mamaya na lang. Kapag okay na, kapag may motivation na. Pero ang liwanag ay parang sinasabing hindi laging nauuna ang motivation. Minsan ang action muna, tsaka susunod ang excitement. Nakikita ko rin ang energy ng comparison. May Capricorn na tumitingin sa tagumpay ng iba. Napapaisip, bakit sila mabilis? Bakit ako parang ang bagal? Pero hindi mo nakikita ang buong kwento nila. Ang nakikita mo lang ang bunga. Hindi ang mga gabing halos sumuko rin sila. Sa health, nakikita ko ang pagod na naiipon sa balikat, batok, likod, at minsan umaabot hanggang ulo kaya madaling sumakit ang ulo o mabigat ang pakiramdam. Hindi ito diagnosis ha, energy lamang ito. Sa family, parang ikaw ang madalas na inaasahan. Kapag may problema, ikaw agad. Kapag may kailangan, ikaw agad. Pero sino ang kumukumusta sa'yo? Sa money, maraming plano pero kulang sa tuloy-tuloy na execution. Hindi sapat ang magandang idea, consistency ang kulang sa'yo, Capricorn. At dito ka gustong paalalahanan ngayong linggo, hindi araw-araw ay inspired. Pero pwedeng araw-araw ay consistent. Ngayon, biglang nag-iba ang energy. Parang may version ng sarili mo na gusto nang lumabas. Mas matapang, mas kalmado, mas malinaw. Ito ang energy ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili sa lahat. Kapag dumating ka sa puntong ito, hindi ka na basta naapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Mas interesado kang matapos ang ginagawa mo kaysa ipakita ito. Nakita ko rito, may leadership energy, may Capricorn na unti-unting pinapalapit sa mas malaking responsibility. Maaring business, promotion, side hustle, pagiging leader sa pamilya o kaya ikaw ang magiging gabay ng iba. Pero may kondisyon, Capricorn. Hindi sapat ang puro plano. Kailangan may kilos. May Capricorn na napakaraming notebook, napakaraming listahan, napakaraming vision. Pero kulang sa unang hakbang. At ang liwanag ay parang nagsasabing, hindi gagalaw ang pangarap kung hindi ka rin gagalaw. Sa love, kung may partner ka, nakikita kong kailangan ng mas malinaw na communication, hindi assumption, hindi silent treatment. Pag-usapan, Capricorn. At kung single ka naman, mas na-attract ka ngayon sa taong mature. Hindi puro salita, kundi may paninindigan. Sa career, ito ang linggo para seryosohin ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. At sa Knight of Swords, ito ang pinakamabilis na energy sa mga cards. May balitang mabilis, may desisyong kailangang gawin, may taong biglang lalapit, may opportunity na hindi matagal maghihintay. Parang ganun no? Pero may paalala, Capricorn, huwag padalos-dalos. Mabilis kumilos, pero huwag mabilis magdesisyon ng hindi pinag-iisipan. May Capricorn dito kapag excited, oo agad. Kapag emotional, reply agad. Kapag galit,
salita agad at pagkatapos nagsisisi. Ngayong linggo, ang tunay na lakas ay hindi bilis kundi tamang timing. Sa money, magandang mag-research muna bago gumastos o pumasok sa anumang kasunduan. Sa family, may usaping kailangang linawin bago lumaki ha. At sa health, ingatan ang sobrang puyat at ang stress na nakakaapekto sa isip. At kung OFW ka, nakikita kong maraming gustong umuwi. Pero marami ring iniisip na responsibility. May iba namang naghihintay ng tawag, kontrata, visa, schedule o approval. Patuloy lang ha, Capricorn. Huwag pangunahan ng takot ang desisyon. Capricorn, habang tinitignan ko ang energy na to, parang may dalawang landas na unti-unting gustong magtagpo. Hindi lang ito tungkol sa love, mas malawak pa rito. May connection na gusto nang maging totoo. Pwedeng partnership, bagong kaibigan, business collaboration, pagkakasundo sa pamilya, o kaya naman unti-unti mo nang binabalikan ang relasyon mo sa sarili mo. Kasi minsan, kahit napapaligiran tayo ng maraming tao, pakiramdam natin mag-isa pa rin tayo. At ito ang sinasabi ng liwanag. Hindi lahat ng lumalapit ay para ubusin ang energy mo. May mga taong darating para sabayan kang umangat, pero kailangan mo ring patutong tumanggap. May Capricorn na sanay maging independent, sanay akuin lahat, sanay hindi humingi ng tulong, pero ngayong linggo, baka may taong tunay na handang umalalay. Sa love, kung may partner ka, magandang panahon ito para ayusin ang maliliit na tampuhan bago pa ito lumaki. Hindi kailangang manalo sa arguments, mas mahalagang mapanatili ang respeto. At kung single ka, parang mas na-attract ka ngayon sa taong nagbibigay ng peace kaysa excitement. Hindi na sapat ang matatamis na salita, mas gusto mo ng consistency. At sa family, may possibility na pag-aayos ng isang hindi pagkakaunawaan kung parehong pipiliing makinig. At maganda rin ang energy ng partnership, may pwedeng makatulong, magturo o magbukas ng opportunity. At OFW energy, nakikita ko ang energy na muling pagkonekta sa family. May usapan na matagal nang hindi nangyari. May message na matagal nang gustong sabihin. Capricorn, may energy dito na nagsasabing may isang bagay na matagal mong kinikimkim. Parang may pagkakataong sinasabi mo sa sarili mo, hayaan na. Pero sa puso mo, hindi pa pala talaga tapos, ano. May pakiramdam ng unfairness. May tanong na bakit parang ako lagi? Bakit ako ang laging nagbibigay? Bakit ako ang kailangang umintindi? Ang liwanag ay nagpapaalala, hindi mo kontrolado ang ginagawa ng ibang tao, pero kontrolado mo kung hanggang saan mo sila pahihintulutang ubusin ang kapayapaan mo. May Capricorn na sobrang bait hanggang sa nakakalimutan ng protektahan ng sarili. Ito rin ang salitang nakikita ko ay accountability. Kung may isang pangarap kang ilang beses mo nang sinimulan pero hindi natapos, huwag mong isisi sa panahon. Huwag mong isisi sa swerte. Tanungin mo ang sarili mo, Capricorn, kung naging consistent ka ba. Kasi ang energy rito ay nagsasabing hindi ka kulang sa talento. Hindi ka kulang sa kakayahan, Capricorn. Ang kulang lang minsan ay ang pagpapatuloy kahit mabagal ang resulta. Alagaan mo ang lower back, balakang, kidneys at hydration, Capricorn ha. Kapag stress ka, parang mas mabilis mapagod ang buong katawan. Basahin mabuti ang anumang kontrata, usapan o kasunduan, iwasan ang padalos-dalos na desisyon. May energy rin ako dito ng pagbitaw, pero hindi dahil talunan ka, kundi dahil alam mo na ang halaga ng kapayapaan. May isang sitwasyon na matagal mo nang pinipilit, paulit-ulit, umaasa, nagbibigay ng chance, nag-a-adjust, pero parang ikaw na lang ang lumalaban. Ang liwanag ay tila bumubulong, hindi lahat ng iniwan ay kawalan. May mga bagay na kailangan mong bitawan para magkaroon ng space. Ang mas nararapat,
Hindi to laging tao, pwede tong lumang ugali, takot, pagdududa, pagpapaliban o paniniwalang hindi ka sapat. Napansin ko rin ang pattern mo kapag hindi agad lumalabas ang resulta, nawawalan ka na ng gana. Kapag mabagal ang progress, naiisip mong baka hindi ito para sa'yo. Pero isipin mo ha, ilang pangarap na ba ang halos mamunga na sana pero iniwan mo dahil inakala mong wala ng pag-asa. Ngayong linggo, hinihikayat kang maging mas matatag kaysa maging mabilis. Hindi kailangang perfect, ang kailangan hindi ka tumigil. At may iba sa inyo na pinipiling umiwas sa paulit-ulit na cycle kaysa manatili sa relasyon na puno ng pagod. Sa family, may mga responsibility na hindi mo kailangang akuin lahat. Matuto magtakda ng boundaries o hangganan. At nakikita ko sa money ha, unti-unti ang pag-angat. Huwag maliitin ang maliliit na hakbang. At sa mga OFW, may nakikita na naman akong energy dito. Alam ko, oo. Nararamdaman ko ang homesickness, Capricorn. Pero nakikita ko rin ang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong umaasa sa'yo. At ang message ng liwanag, hindi nasusukat ang lakas sa dami ng dala mo. Minsan ang tunay na lakas ay ang tapang na bitawan ang nagpapabigat upang makapagpatuloy ka ng mas magaan at mas malinaw na direksyon. Habang pinapagmasdan ko ang energy mo, Capricorn, parang may isang taong nakangiti sa labas pero sa loob ang dami ng palang kinikimkim. Pwedeng ikaw to o kayang isang taong malapit sa'yo. Hindi ito energy ng mahina, ito ay energy ng taong matagal nang naging matatag para sa lahat. Pero hindi na ibibigay sa sarili ang parehong pag-unawa. Nakikita ko rito na may mga emosyon kang hindi mo pa ipinapakita. Kapag nasasaktan ka, tatahimik ka. Kapag pagod ka, sasabihin mong okay ka lang. Kapag may problema, ikaw pa ang unang nagbibigay ng lakas sa iba. Pero sino ang nagbibigay ng lakas sa'yo? Ang liwanag ay parang sinasabing hindi masamang maging matatag, pero wag mong kalimutang tao ka rin. May karapatan ka namang mapagod, may karapatan kang magsabi ng hindi muna, may Capricorn na matagal nang nagpapatawad pero hindi pa talaga makalimot. At dahil doon, dala-dala pa rin niya ang bigat ng kahapon. At ngayong linggo, hindi ka hinihikayat na balikan ng sakit. Ang hinihikayat ka ay wag nang dalhin ang bigat nito habang naglalakad ka papunta sa susunod mong kabanata. At iwasan ang ipunin ng sama ng loob ha. Kapag hindi na pag-uusapan ng maliliit na tampuhan, lumalaki ang distansya kahit magkatabi pa kayo. Ito yung sa mga may karelasyon na. At para sa mga single, parang mas pinipili mong protektahan ang puso mo kaysa basta magtiwala at wala namang masama doon. Pero wag mo ring isara ang pinto sa lahat dahil lamang sa ginawa ng iilan. Nakikita ko ang stress na maaaring makaapekto sa tiyan, digestion, dibdib at kalidad ng tulog. Kapag mabigat ang isip, madalas pati katawan ang napapagod. At may isang miyembro ng pamilya na maaaring hindi nagsasabi ng problema niya, tahimik lang siya pero kailangan din niya ng makakausap. At nakikita ko ang mga lungkot ng ibang Capricorn na hindi pinapakita sa video call. Yung tipong sasabihin mong okay lang ako pero pagkatapos ng tawag bigla kang mapapaisip. Ang liwanag ay nagpapaalala na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Capricorn, wag mong maliitin ang mga binhi na itinanim mo. Ayan ang nakikita ko sa energy ng isang card dito. Kasi may mga pagkakataon na pakiramdam mo parang wala namang nangyayari. Tama ba? Paulit-ulit ang routine, paulit-ulit ang trabaho, paulit-ulit ang effort. Pero parang walang bunga. Tama ba? Yan ang nafe-feel mo. Dito maraming Capricorn ang sumusuko. Hindi dahil tamad nga, kundi dahil hindi agad nakikita ang resulta. Pero gusto kong sabihin to ha, hindi lahat ng paglago ay nakikita agad. May ugat munang nabubuo bago makita ang puno.
May proseso munang nangyayari sa ilalim bago ito mamunga at yon ang energy na nakikita ko sa iyo. Consistency, yan ang salitang paulit-ulit kong naririnig. Hindi mo kailangang gumawa ng napakalaking hakbang araw-araw. Mas mahalaga ang maliit na hakbang. At sa ginagawa mo, pagtuloy-tuloy, maraming bunga ang maani mo dito sa tamang panahon. May nakikita ko mga Capricorn dito, ilang beses nang nagsimula ng diet, business, content creation, pag-aaral, pag-iipon, pag-exercise. Kahit ako, no? Ganon din ako minsan, pero yun nga. Pero kapag mabagal ang resulta, bumibitaw ka, Capricorn. Ngayon linggo, ang message ay huwag mong husgahan ang sarili mo based sa isang linggo lang. Ang tagumpay ay hindi laging mabilis. Minsan tahimik itong dumarating. Nakikita ko ang unti-unting pag-ipon. Hindi man agad malaki pero mas matatag. Mas sustainable. Mas pangmatagalan. At may bunga ang mga effort na ginagawa mo noon kahit pakiramdam mo walang nakakapansin. Unti-unti rin gumagaan ang isang responsibility na matagal mong pasan. Kung matagal mo nang gustong baguhin ang lifestyle mo, wag hanapin ang perfect timing, magsimula sa maliit. Mas mahalaga ang araw-araw na consistency kaysa isang araw na sobrang sipag tapos ilang linggo pahinga. At alam ko pagod na ang ilang Capricorn dito. Ang pagod mo kasi ay may patutunguhan naman. May dahilan kung bakit patuloy kang nagsasakripisyo. Huwag mong isipin na walang nangyayari ha. May mga pagbabago na tahimik lang na nabubuo. At bago tayo magpatuloy, ang pinakamalakas na message na liwanag para sa Capricorn ngayong linggo, hindi ka nahuli sa buhay. Ang timeline mo ay hindi kailangan kapareho ng timeline ng ibang tao. Habang ang iba ay mabilis ang takbo, ikaw naman ay tinuturuan kung paano bumuo ng isang foundation, hindi basta-bastang guguho. Kaya kung pakiramdam mo ay mabagal ang lahat, huwag mong hayaan ang pagkainip ang magpatigil sa'yo. Dahil ang mga binhing inalagaan ng may tiyaga, sila ang kadalasang nagbibigay ng pinakamagandang ani sa tamang panahon. Ano ba ang kailangan mong marinig, Capricorn? At ang angel number mo ay 0303. Hindi ito tungkol sa pagmamadali ha. Ito ay paalala na may pagkakataong kumakatok sa buhay mo pero hindi sila nananatili habang buhay. Ang message ay taking chances. May mga Capricorn na matagal nang naghihintay ng tamang timing. Teka lang, hindi pa ako handa kapag may sapat na ipon, kapag sigurado na. Pero paano kung ang hinihintay mong kumpiyansa ay darating lang pagkatapos mong magsimula? May pagkakataong kailangan mong maniwala muna sa sarili mo bago ka makita ng ibang tao. Hindi lahat ng pagkakataon ay garantisadong magiging madali. Pero bawat pagkakataong sinusubukan mo ay nagdadagdag ng kaalaman. At yan ang nakikita kong energy rito ha. Success, knowledge, friendship, may bagong matututunan. May taong makakatulong, may connection na magbubukas ng bagong pinto pero kailangan mong maging bukas din. May Capricorn na gustong baguhin ang buhay pero paulit-ulit pa rin ginagawa ang parehong routine. Kung gusto mong magkaroon ng bagong resulta, baka panahon na rin gumawa ng bagong hakbang. At sa career at negosyo, huwag matakot matuto, hindi nakakabawas ng halaga ang pagiging baguhan. Ang taong handang matuto ang siyang mas malayo ang mararating. Sa money, huwag hayaan ng takot ang magdikta sa bawat desisyon ha. Magplano, mag-research. Pero kapag malinaw na ang daan, huwag mo nang hayaang ang sobrang pagdududa ang pumipigil sa'yo. Sa love, minsan ang pagkakataon ay hindi bagong tao, kundi bagong paraan ng pakikipag-usap, bagong paraan ng pag-uunawa, bagong paraan ng pagmamahal. At kung OFW ka, nakikita kong may opportunity na maaring magdala ng mas magandang direksyon. Panatilihing bukas ang isip at puso, hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan.
Capricorn. May mga pagbabago ring dumarating upang ilapit ka sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Capricorn, ang wisdom message siya yon ng universe. At nararamdaman ko ang card mo, ayan. Bagay na bagay sa'yo, Capricorn. Ito ang pinakakalma ngunit pinakamalalim na message sa buong reading. Breathe, ayan. Huminga, Capricorn. Napansin ko na marami sa inyo ang gustong matapos agad ang lahat. Kapag may pangarap, gusto mo agad makita ang resulta. Kapag nagsimula ka, gusto mo agad umangat. Kapag hindi nangyari, naiinis ka sa sarili mo, at doon nagsisimulang mawala ang gana. Pero ang liwanag ay nagsasabing hindi karera ang buhay. Oh my God! Hindi mo kailangang habulin ang oras. Ang kailangan mong habulin ay ang araw-araw na pag-usat. Kahit maliit, kahit mabagal, basta tuloy-tuloy, Capricorn. At kapag napapagod ka, magpahinga. Pero wag mong isiping tumigil May malaking pagkakaiba ang pagpapahinga at pagsuko. Ngayong linggo, alagaan mo rin ang sarili mo. Matulog ng sapat, uminom ng tubig, huminga ng malalim, maglakad kung kaya. Lumabas sandali sa araw, hindi lang pangarap ang nangangailangan ng pag-aalaga, pati ang taong nangangarap. At bago tayo magtapos, gusto kong ipaalala sa'yo, hindi mo kailangan maging perfect para maging karapat-dapat sa mga biyayang papunta sa'yo. Patuloy ka lang. Isang hakbang, isang araw, isang desisyon sa bawat pagkakataon. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa reading na to. Kung may bahagi ng mensahe na tunay na tumimo sa puso mo, kunin mo yun at hayaang magsilbi itong gabay sa linggong ito. At kung may hindi naman nag-resonate, hayaan mo itong manatili rito. Salamat sa inyong lahat na nanonood mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang bansa, lalo na sa ating mga kababayan na OFW. Maraming salamat din sa mga laging sumusuporta, sa mga tahimik na nanonood at sa mga naglalaan ng oras para makinig. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong sarili, ang inyong puso at naway patuloy kayong gabayan ng liwanag sa bawat takbang ninyong paglalakbay. Again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat.